Na ba si Edsel? Andiyan na. Okay. Sige, sa natitirang ilang minuto natin po natuntunan ang ating gold medalist sa practical shooting sa katatapos pa naman po na Southeast Asian Games sa Thailand. Makakausap natin si Edsel Hino. Edsel, good morning sa iyo. Edsel, nasa remote 1. Okay na ba? Edsel, naririnig mo ako? Hello? Ayun, okay. Edsel, good morning. Si Orly to sa DCWB. Hi. Yes po, good morning po. Kailan ka nakabalik ng Thailand, from Thailand? Medyo mahina lang po. Okay, sige. Hello? Adjust natin ha. Adjust naman. Eto, Edsel, naririnig mo na ako ng malinaw? Yes po. Yun, Yes po. okay. Okay, sige. Didiretso ko na. Kumusta ang naging laban mo at hanggang doon sa ikaw ay nasa podium na at sinasabit na sa iyo ang gintong medalya? Pakikwento sa amin, Edsel. Umpisa po, syempre, kinakabahan po. Kasi first time ko po mag-sali sa SEA Games. Mhm. At tatlong country magsama-sama sa isang squad. So, at the end po, pinilit ko lang talaga yung best ko hanggang sa, nakuha natin yung medal. Mhm. Hindi naman napapaiwan yung ating mga Filipino shooters, no? Practical shooters, ano? Dito sa competition na ginawa sa Thailand. At ano yung sa tingin mo, personal na pananaw mo, bagamat ikaw sabi mo nga first time mo sumali sa ganyang uri ng international competition, pero nakakasali kaya naman sa iba't ibang mga shooting competition, World Shoot, Extreme Euro, at kung ano pa mga competition. Anong chance natin kung sakaling ito yung mailalagay sa Olympics, sa tingin mo, Edsel? Malaki po talaga kasi actually ang Olympics namin before is yung World Shoot na ngayon is yung ginanap nung Sa Thailand din September, yata? Sa Thailand South din? Africa. South Africa. Sorry, South Africa. So every 3 years po yun. Mhm. Yun po yung World Shoot namin. So every World Shoot, hindi nawawala sa podium ang mga Pinoy. Every World Shoot talagang may nauuwi tayong medal. Mhm. So, magaling talaga mga Pinoy pagdating sa practical shooting. Sa mga ngayon na siguro nakakarinig ng ganitong klase ng competition at hindi naman masama na ito i-adapt na rin siguro sa ilang mga international sports competition like Asian Games o Olympics. Hindi mahirap. Sabi mo nga, talented ng mga Pilipino rito. Madaling turuan. Lalo na dito sa atin, hindi hirap ang training. Maraming naiinggit ka sa mga Pilipino dahil napakarami nating lugar para mag-train ng isang ganitong practical shooter, Edsel. Yes po. Una-una nakakatulong po kasi ang Pilipino mahilig sa barel. Mhm. So, una-una yun. So, parang nagiging bonding na rin ng iba. At the same time, yung law natin, hindi gaano kahigpit unlike sa ibang countries. Mhm. Unlike Japan, China, na talagang halos zero yung paghawak nila ng barel. Kaya nga, maraming pagbabawal. So, dito yung may chance tayo, no? Siguro makakalaban natin dito lagi sa competition na imagine ko na France. Kasi yung numero unong nagkatapat kayo sa World Shoot ni Eric Grafel, ano? Yes po. Sa shoot off. Sino ba nanalo doon sa best of 3? Best of 3 sa shoot-off, ang nanalo po kasi is South Africa. Ganon, oo. Yes po. Anyway, siguro sa ating mga kababayan, bigyan natin ng siguro pangalawang pagkakataon itong interview na ito, Edsel. Dahil marami tayong dapat na malaman tungkol sa competition na ito na hindi malayo talagang mag-excel ang Pilipinas at maraming mga medalya tayong matutunan. Ikaw ang napanalunan mo ay gold sa production optic. Ibig sabihin, ano yung production optic? Yung ba yung out of the box na baril and then may scope dito sa may taas? Sa rear sight? Yes po. So from factory gun po siya. Mhm. Paglabas doon sa factory, pinalitan lang ng grip, pinalitan lang po ng trigger,
And then yun na, pinanglaro na sa competition. So walang masyadong hindi mo talaga pwedeng palitan pati yung barrel, and then wala siyang tumbres o kung ano mang mga pampaganda ng baril na nakikita dun sa mga ibang shooting competition. Na-imagine ko kasi yung baril nung taga Turkey. Alam mo yung Yes, sa air ba yun? Yung isang kamay nakapamulsa. Air Trending pistol. siya. At isa sa mga trending doon sa air pistol na yon na nag-silver yung taga Turkey na yun, yung mga Pilipino. Ang daming gumaya tuloy sa kanya. Yes po, medyo maganda yung pagka-post niya nga. Anyway, Edsel, siguro kung may pagkakataon tayo, mag-part 2 tayo para mas madaling maunawaan at maitaguyod natin ito. Kasi kinakailangan nating maipakita yung tagumpay ng Pilipinas sa Southeast Asian Games, lalo na sa practical shooting. Natabunan lang kasi nung batok si Richard Gomez. Anyway, Edsel, maraming salamat. Regards kay Sir June and congratulations sa'yo. Sige po, maraming salamat po at saka sa ating mga tagapakinig. Okay, Edsel Hino. Tutuloy natin ito. Siguro, Andy, tayo? Hilingan, walang pinoproblema.